Ito, nakikita ba niyo ito? Ay, baliktad yata. Ayan. Okay? Notice of KOJC. Non-participation in Maisog Rally. Ayan. Maisog Rally daw po. Hindi na daw sila sasali. Hindi na daw sila magpa-participate sa rally. Yan. Maganda ito. Di ba maganda yan? Pero alam ba ninyo na dapat from day one, yan na yung inyong ginawa at paninindigan. Dapat nung kahit si Kibuloy ay nagtatago pa, o nung ito'y puganti pa, o nung nag-iimbestiga pa lang, dapat yan ang paninindigan. Kasi relihiyon kayo. Dapat hindi kayo nakikialam sa politika. Di ba? Pero ang problema, hindi nyo ginawa. Sa pagkakapaniwala ninyo na kayo ay merong manpower. Kayo ay merong power. Akala nyo makapangyarihan si Kibuloy. Kaya dinadaan ninyo sa participation sa mga rally na may kaugnayan sa politika. Ang isyong mga kasong kriminal ni Kibuloy, tulad ng qualified human trafficking at saka yung sexual abuse. Di ba? Kayo yung nagpainit ng sitwasyon kaya nakulong si Kibuloy. Ano ba ang ginawa nyo? Araw-araw nagrarally kayo. Araw-araw binabatikos nyo ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Higit sa lahat, ilang beses din kayong nanawagan ng people power. Meron daw kayong 8 milyon. Kahit alam naman ninyong fake news yan, alam niyo hindi totoo yan, pero pinagsisigawan nyo, wala naman kayong naiproduce. Hindi pa nga kayo makabuo ng 5,000 na tao sa Liwasang Bonifacio. Nasaan yung ng 8 milyon? So, puro kayo pananakot lang. Kaya tama lang na kayo ay hindi na sumali sa rally. Kasi nga, kayo ay religious organization, sa aking opinion, dapat talaga hindi nakikialam sa politika. Dapat sumuporta na lang sa gobyerno. Ang problema sa inyong ginawa, halos 2 taon na, puro paninira, puro pagpapabagsak. Nagpagamit kayo sa mga Duterte supporters. Nagpagamit ang Kingdom of Jesus Christ sa mga Duterte. Pero ito yung masaklap. Pasintabi na po sa aking tingin. Hindi naman nakatulong ang mga Duterte sa problema ni Kibuloy. Naisalba ba ng mga Duterte nung magputo ka na yung mga warrant of arrest at pag-aresto ng mga otoridad? May ginawa ba ang mga Duterte? Wala. Dahil alam ng mga Duterte, court order yan. May authority ang pulis na siyahan na hanapin si Kibuloy. So wala. Ang problema, wala yatang nag-a-advise dahil ang aking paniniwala, hindi alam nitong mga Kingdom of Jesus Christ yung kanilang ginagawa. Akala nila yung kanilang ginagawa ay tama dahil lang naman sila ay galit. Dahil kinasuhan si Kibuloy. Galit lang sila dahil ina-aresto noon si Kibuloy. Ngayong na-aresto na, nahimik na sila. At napakalaki nang nawala sa kanila. Dahil una, 20 days lang na prosen ang kanilang mga asset at properties na ipinag-utos ng Court of Appeals. Pero nakumbisi pa rin ng Anti-Money Laundering Council kaya na-extend ng another 6 months hanggang February ng 2025. So marami hong naging masamang epekto ang rally ng kampo ni Kibuloy na bumabatikos sa gobyerno dahil nung ipairal ng gobyerno ang mga batas. Sabit sila at walang nangyari. Yan po yung aking tingin dito sa deklarasyon ng bagong pamunuan. Si Marlon Acobo yata ang nag-decide niyan na hindi na sasali, hindi na magpa-participate sa mga rally ang mga naiwan ni Kibuloy. Dapat lang. Sabi ko nga, ulitin ko, dapat noon pa hindi kayo sumasali sa politika. Dapat nag-concentrate na lang kayo kung ano yung problema ni Kibuloy sa korte, sa mga complainant, hinarap ng tahimik na pamamaraan. Ay hindi po nag-ingay kayo. Akala nyo kaya nyong pabagsakin ng gobyerno. Akala nyo kaya nyong pasukuin ng gobyerno. Nako, from day one sinabi ko na.
Si Kibuloy dapat sumurrender. Si Kibuloy dapat tumarap. Hindi niya pwedeng kontrahin ang gobyerno dahil gumalaw ang batas at gumalaw ang korte. Dahil under ng court ang kaso niya. So, isa yan sa nakikita ko at dapat na ginawa nila. Pangalawang punto, siguro kaya talaga sila hindi na rin sumasali. Baka nahirapan na rin sila sa panggastos. Alam naman natin ang mag-organisa ng rally, 1,000, 2,000 tao yan. Abay, magkano ang pamasahin yan? Pagkain yan? Allowance yan? Eh kung hinakot pa't binayaran pa, magastos talaga yon. Isa sila kukuha ng pera, nakaprose ng asset. At saka, ala naman talaga nangyari. Kahit maglupasay ka sa mga rally, katulad ng dati ko na sinabi, ulitin ko, kahit maglupasay ka sa mga demonstrasyon sa Davao at Liwas ng Bonifacio, hindi naman kayo papansinin ng Office of the President. Hindi naman kayo papansinin ng national government. Ituturing niya, karapatan niyo yan. Pero hanggang doon lang yan. Pagka kayo ng gulo, ibang usapin na yon. Kasi nga, alam nila, dala lang ng galit yan, pero hindi yan magiging dahilan para mawala ang kaso ni Kibuloy. Hindi rin yan magiging dahilan para itigil ang paghahanap noon kay Kibuloy. Hindi rin pwedeng dahilan yan para mabawi ang kaso at warrant of arrest ni Kibuloy. Hindi yata nila alam nun. O, ayan, ngayon. Ayaw nyo kasing maniwala sa akin eh. Hindi naman ako nagmamagaling. Pero from day one, ang advice ko dito sa aking mga channel ko, yung magugunita, laging tinuturing ko si Kibuloy, kaibigan ko pa rin. Ang advice ko, sumurrender, harapin ang batas, harapin ang kaso. Ay hindi. Sumali kayo sa political rally. Gumamit pa kayo ng mga vlogger. Ha? At ako nga, ang aking tingin dito, yung mga vlogger at yung ibang abogadong kadikit ni Kibuloy, isa yan sa mga hindi nakatulong eh. Opinion ko yan. Hindi nakatulong kasi hindi nila kinumbinsi na sumurrender. Sana hindi gaanong mainit ang issue. Ha? Ginamit pa yung mga vlogger na hindi ko alam kung bakit yung mga vlogger nagsunog ng kilay dyan. Na hindi naman yata nila alam ang kailang ginagawa. May complainant, may court order, so may power ang pulis na hanapin siya. Pero pinagtakpan pa, kaya ngayon lahat yata sila under investigation for obstruction of justice. O another problem yan. Pag kinasuhan yung ilang mga opisalis ng Kingdom of Jesus Christ sa obstruction of justice, at alam kong papunta ron kasi identify na ng PNP yung dapat kasuhan. Another problem yan ng kampo ni Kibuloy. Ay yan ang sinasabi natin eh. Masyado kayong naniniwala sa inyong power at manpower, ay wala naman kayo nun. Unang-una, ang sexual abuse at criminal case na katulad na ganyan na kinakarap ni Kibuloy, dapat sa korte. Matindi ang labanan. Dapat yan ang pinaghahandaan. Hindi eh. Bago kayo naghanda sa korte, nanggulo muna kayo, nagrally, bumatikos, nagpaparesign, nagpapa-people power. Lahat inyong ginawa, nalabag sa batas. Although karapatan nyo, pero hindi yan nakakatulong at nakatulong sa inyong mga problema dahil ipinairal ng ating gobyerno rule of law. Ayan. So, kaya ko po pinatuloy yung isyong ito, sinasariwa ko lang sa inyo ng aking mga taga-subaybay. From day one, hindi ako nagkulang. Balikan nyo ang aking mga video. Lahat laging sinasabi ko, paalaala, sumurrender at harapin. Huwag labanan ng gobyerno. Huwag ibaliwala ang kaso. Huwag ibaliwala ang complainant. Harapin. Eh hindi ginawa eh, nagmatigas. O ano ngayon? Laglag. Nakakulong, marami pang kakasuhan, nakaprosen ang asset. Ayan. Kaya hindi makagalaw. Kaya again, yung kanilang deklarasyong hindi nasasali, magpaparticipate sa mga rally, dapat noon pa. Late na yan. Any comment, reaksyon, please lang po. Please like ang aking mga video. Subscribe and follow.